Isang mapayapang madaling araw po sa ating lahat. Ngayon po ay alauna na madaling araw, araw ng Huwebes, February 20, at shout out po muna tayo sa mga may kaarawan. Kay Roger Pineda ng Rosos, Adrian Malonzo, John Makuha, Ismael Sanson Tan, Romel Austria, Ivan Sakara, at kay Rodolfo Salas. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat. At shout out din po sa aking mga bagong followers, kay Alberto Carion, Herman T. Villegas, at kay Referee Pedro C. Prado ng Debra at Lobra. Kumusta po kayong lahat yan? At naway na sa mabuti kayong kalagayan. Ang ating po tatalakayin sa madaling araw na ito ay ang suggestion po ni kasamang Mark Anthony O. Hitoses ng SBP Sorsogon. Ito po ang kanyang mensahe sa akin. Sana madiscuss nyo din po yung 29/50-46 ng OBRI. Actually, na-discuss ko na po ito sa mga nakaraang vlog ko. Hindi ko lang matanda kung anong episode. At alam ko po, marami rin po hindi pa nakapanood, lalo po sa mga baguhan kong mga kaibigan at mga followers. Ito po, tatalakay po muna natin muli para din po sa suggestion ni kasamang Mark Anthony. Ito po yung example. With 5 seconds on the shot clock, thrower in A1 passes the ball towards the Team B basket. The ball touches the ring and is touched but not controlled by A2 or B2. Yung A1 daw nag-throw in. Pagpasa niya ng bola sa Team B basket, tumama ang bola sa ring. Then, na-touch ng A2 at B2 but not controlled. Okay, na-touch lang. Ano po ang interpretation doon ng FIBA? Ayon sa FIBA, ang sabi doon, the game clock and the shot clock shall be started simultaneously when the ball touches or is touched by either player on the court. Okay? Pag nag-imbang po yan at tumama ang bola sa ring, wala pong resetting. Then, na-touch ng A2 or B2 ang bola, either player on the court, na-touch po. Tatakbo po yung game clock at shot clock. Okay? So, pagpasa, tumama ang bola sa ring, na-touch ng A2, B2, tatakbo ang game clock, pati ang shot clock na 5, 4, 3, tatakbo siya doon. Okay? Dito po natin makikita na ang bola pagtawa ng bola sa ring ay walang resetting at once na mangyayari. Pagkos sabay tatakbo ang game clock at shot clock after either player touches the ball. Ulitin natin, yung A1 nag-inbound, pag inbound niya tumama ang bola sa ring, walang resetting at wala tatakbo ang game clock. Na-touch ng A2 at B2, tatakbo ang game clock, tatakbo na rin ang shot clock. Yung 5, maging 4, maging 3, maging 2. Okay? And one more thing, no? Never marireset ang shot clock kahit tumama pa ang ball sa ring. Kundi tumatakbo ang game clock during a throw-in. Maliwanag pa tayo. During a throw-in A1, pag throw-in niya tumama ang ball sa ring, hindi pwede natin i-reset ang shot clock kahit tumama ang bola sa ring. Bakit? Patay pa po ang oras. Dito sa OBRI 29/50-46, during a throw-in to, the ball is alive, but the game clock is dead. Bakit ball is alive? Every time the ball is at the disposal of a thrower in, the ball becomes alive, but the game clock is dead. Kailan mabubuhay ang game clock? The game clock shall start the moment the ball touches one of the 9 players inside the court. Maliwanag ba ito? Maliwanag tayo doon. Ayaw yung bola tumama, nahawakan o na-touch ng one of the 9 players inside the court o yung one of the 9 players inside the court ay na-touch ang bola. Okay? So, kailan magkakaroon ng resetting ng shot clock during a throw-in at pagtawa ng bola sa ring? Kailan magkakaroon po ng resetting? Yung shot clock during a throw-in A1, pagtama ng bola sa ring, since wala resetting, kailan magkakaroon ng resetting? Magkakaroon ng resetting if Team A
then gains control of the ball on the court, it shall have 14 seconds on the shot clock. Doon pala magkakaroon ng resetting. Nag-i-inbound si A1, pag bato ng bola sa team B, tumama sa ring, natas ng A2 at ng B2, tatakbo ang 5 seconds, magiging 4, magiging 3, magiging 2, nakakuha ng A5 ang bola, nag-gain nila ang bola, babalik sa 14 seconds. Doon lamang magkakaroon ng resetting after gaining control of the ball. Gaining. If Team B gains then control of the ball, then meron silang 24 seconds on the shot clock. The A1, nag-throw in, tumama ang bola sa ring, natas ng A2, B2, tumatakbo ang game clock, tumatakbo ang shot clock, 5, 4, 3, nakuha ng B5. Magkuha ng B5, reset sa 24 seconds. Maliwanag ba tayo doon? Kaya po, maraming referee laging tumatawag sa akin, Sir, pag tumama ba ang bola sa ring, reset kagad ng shot clock? No. After gaining control of the ball, doon lamang kakaroon ng resetting ng shot clock. Maliwanag ba tayo doon? Yan po ang ating maikling aralin sa madaling araw ito at naway na unawaan natin naman ito. At please po, huwag po natin kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, ito po yung abang lingkod, former FIBA referee, eto Kamarokan. Bye-bye!